Sa panahon ngayon ng makabagong teknolohiya, ang live streaming ay nagsilbing tulay para magkaugnay ang mga tao. Mula sa online selling at pagtatanghal ng sining hanggang sa personal na usapan na tungkol sa buhay. Lahat ito ay naibabahagi sa maliit na screen ng ating mga telepono. Ngunit sa kabila ng pamilyar na mundong ito, may mga nakatagong dilim na hindi inaasahan ng sinuman. Si Mogami ay 22 years old, ay sumisimbolo sa kabataang henerasyon ng Japan sa panahon ng social media. Hindi lamang siya isang sikat na streamer, kundi isa ring inspirasyon sa libo-libong taga-subaybay. Subalit isang umaga, ang screen na puno ng halakhak ay biglang naging bangungot. Nag-iwan ng takot at dalamhati para sa kanya at sa mga nagmamahal sa kanya. Nagsimula ang lahat sa tila karaniwang araw. Alas 9 ng umaga, March 11, 2025. Binuksan ni Mogami ang kanyang telepono upang magsimula ng live stream. Nais niyang magbigay ng bago sa kanyang mga audience, kaya napagpasyahan niyang subukan ang Yamanote Walking Challenge, isang uso sa komunidad ng mga streamer sa Japan. Masigla at puno ng enerhiya. Sinimulan niya ang paglalakad mula sa Takadanobaba Station, isa sa pinakaabala sa Yamanote Line. Habang naglalakad, nakatutok ang kamera ng kanyang cellphone. Sabay kwentuhan niya sa libo-libong mata na nakatingin mula sa kani-kanilang screen. Makalipas ang 10 minuto, lumiko siya sa isang tahimik na kalye. Halos 300 meters ang layo mula sa istasyon, isang residential area sa Shinjuku. Maliwanag ang langit, malamig ang hangin. Tila napakapayapa ng paligid sa kabila ng kabisihan ng lungsod. Walang palatandaan na may kakaibang mangyayari. Ngunit ilang sandali lang, ang masayang boses ni Mogami ay biglang naputol ng isang desperadong sigaw ng tulong. Isang anino ang biglang sumulpot sa gilid ng kamera. Isang lalaki na diretsong sumukod at inundayan siya ng 43 na malalakas na saksak. Ang dating aliw na live stream ay biglang naging isang totoong krimen, broadcast ng walang putol, walang edit at lantad sa lahat ng nanonood. Nabulabog ang chatbox. Mula sa masasayang komento, naging sigaw ng gulat at takot. Ang viewers mula 4,000 ay umakyat sa 6,000 at ilang minuto lang umabot sa 8,000. Bumagsak ang telepono ni Mogami sa kalsada, ngunit patuloy na nagre-record sa nakatagilid na anggulo. Sa basag na lente, lumitaw ang mukha ng salarin. Isang lalaking nasa middle age at may malamig at walang buhay na mga mata. Hawak pa rin niya ang dugoang sandata. Tumingin siya ng diretso sa kamera para bang tumatago sa lahat ng manonood. At kalmadong sinabing pinatay ko siya. Naiwang tahimik at walang buhay si Mogami habang tuloy-tuloy ang live broadcast. May mga nakapanood na nag-screenshot at nag-record ng nakakatakot na ekseneng yun. Makalipas ang 10 minuto, dumating ang mga pulis. Nagkumpulan ng mga residente sa paligid. Lahat ay gulat at hindi makapaniwala sa nakita. Lumapit ang isang investigador sa lalaking nakatayo pa rin sa tabi ng bangkay ni Mogami. Tanong niya, ikaw pa ang gumawa nito? Walang kaba at walang pagsisisi. Dahan-dahan niyang itinaas sa mga kamay at sinabing oo, siya nga ang gumawa. Kaya't agad siyang inaresto at pinusasan. Samantala, ang lahat ng kaguluhan ay nananatiling live na nakabroadcast sa cellphone na nakahandusay sa kalsada. Libo-libong tao mula sa iba't ibang lugar ang nanunood, ngunit walang magawa para tumulong o pigilan ng krimen. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng live streaming sa Japan na ang isang malupit na krimen ay naipalabas ng lantaran at buo sa publiko. Bago ang trahedya, si Mogami ay simpleng pangalan lamang sa mundo ng live streaming. Ngunit matapos ang nakagigimbal na pangyayaring yun, buong Japan ang nagtatanong, sino nga ba talaga si Mogami ay? Sa likod ng kanyang screen name, ang kanyang tunay na pangalan ay Sato Airi, isang kilalang mukha sa platform na Pakucha Live. Sa kanyang inosenteng imahe at simpleng estilo, maraming tagapanood ang naakit sa kanyang malambing na boses, baby face at natural na pagkikisalamuha. Ngunit sa likod ng inosenteng anyo, dala niya ang masalimuot at mas komplikadong kwento ng kanyang tunay na buhay. Bagamat 22 anyos pa lamang, naranasan na ni Mogami ang pagiging single mother matapos manganak sa edad na 18 years old. Isang bagay na halos hindi na binabanggit sa kanyang mga live stream. Matapos niyang magkaroon ng anak,
Pinasok niya ang streaming bilang pangunahing paraan para kumita at masuportahan ito. Ngunit sa likod ng kamera, puno ng komplikadong relasyon at magulong sitwasyon ang kanyang buhay. Upang makapagtrabaho sa gabi, madalas niyang naiiwan ng anak sa mga kakilala o katrabaho sa mga bar. Dahil sa kawalan ng sapat na oras at tuluyang pagkawalan ng koneksyon sa ama ng bata, unti-unting naging magulo at walang direksyon ng kanyang buhay. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang makialam ang lokal na pamahalaan at inilipat ang kanyang anak sa isang children's counseling center. Ang dahilan, madalas na hindi pumapasok sa eskwela, walang matatag na tagapag-alaga at napapabayaan ng matagal na panahon. Maging ang pamilya ni Mogami ay may masalimuot ding kwento. Ayon sa mga kakilala, ang kanyang ina ay kilala sa masamang pamumuhay. Iniiwan ng anak at madalas na nakikitang naglalasing sa mga bar. Mas masaklap pa, ipinapakilala nitong siya ang ina ng sikat na streamer na si Mogami ay upang makakuha ng libreng alak, pansariling pakinabang mula sa kasikatan ng anak. Sa kabila ng kaguluhan sa personal na buhay, ipinakita ni Mogami ang kanyang sipag at dedikasyon sa streaming. Sa tuloy-tuloy na pagsisikap, narating niya ang Platinum Plus rank, ang pinakamataas, pinakaprehisteryosong antas sa platform na Pakucha Live. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang nagdala ng kasikatan, kundi pati na rin ng malaking kita. Tinatayang na sa 9 million yen kada taon o humigit kumulang 3.4 million pesos, isang halagang pinapangarap lang ng karamihan sa mga streamer. Para sa isang 22 anyos, ito ay patunay ng kanyang talento at kasipagan. Ngunit marahil hindi niya naisip na ang imahe niyang ito, isang batang inosenteng streamer, mukhang mahina at nangangailangan ng proteksyon, ang magiging mitsa ng maruming emosyon na hahantong sa isang trahedya. Matapos arestuhin, agad na sinimula ng pulisya ng Tokyo ang pagberipika sa pagkakakilanlan ng salarin. Siya si Takano Kenichi. Ipinanganak noong 1982, nakatirang mag-isa sa isang maliit na apartment sa Oyama City. Wala siyang kriminal na record at sa unang tingin ay ordinaryong mamamayan. Ngunit lumitaw sa investigasyon ang isang nakakatakot na kwento ng obsesyon at pagkabaliw sa pag-ibig. Sinuri ng mga pulis ang phone records, mga mensahe at aktibidad sa Pocacha platform upang buuin ang ugnayan ni Takano at Mogami. Nagsimula ang lahat noong December 2021 nang una siyang sumubaybay sa mga live stream ni Mogami. Sa simula, isa lamang siyang karaniwang viewer sa libo-libo. Ngunit habang tumatagal, lalo siyang naging aktibo. Nagpapadala ng mga mamahaling regalo, malalaking halaga ng suporta, mahahabang komento, at sinusubukang pang makipag-ugnayan sa pribadong paraan. Mula sa pampublikong pakikipag-usap sa platform, nauwi ito sa mga private message at tawag sa telepono, bagay na nakumpirma ng mga pulis mula sa detalyadong records. Ang malaking pagbabago ay nangyari noong August 2022 nang personal na dumalo si Takano sa pinagtatrabahuan ni Mogami sa Yamagata Prefecture. Pagkatapos noon, nag-iba na ang kanyang pananalita. Tinatawag na niya itong My Dear Mogami sa halip na formal na paraan ng pagkikipag-usap. Nasundan ito ng ilang pagkikita noong September at October, kaya lalong tumibay sa paningin ni Takano ang kanilang ugnayan. Para sa kanya, hindi na ito simpleng paghanga sa isang sikat na streamer. Isa na itong personal na damdamin. May inaasahan pa siyang magiging romantikong relasyon. Ngunit batay sa mga ebidensya, hindi malinaw kung tunay na tinugon ni Mogami ang kanyang nararamdaman. Nagsimula noong September 2022. Madalas nang mag-text si Mogami upang humiram ng pera. Unay may mga dahilan tulad ng nawala ang kanyang wallet sa trabaho. Pwede pa siyang makautang dito ng 40,000 yen, mga 15,400 pesos. Sa sobrang tiwala at pagmamahal, walang pag-aalinlangan si Takano. Kaagad niyang ipinapadala ang pera. Iniisip na ito ay pagpapakita ng kanyang malasakit. Pagsapit ng October, lalo nang lumaki ang halagang hinihingi ni Mogami. May utang umano ang kapatid niya at wala na siyang panggastos. Naging buwan ng cycle na ang kanyang mga pakiusap at unti-unting naubos ni Takano ang kanyang ipon hanggang sa mapilitan siyang mangutang para lamang matugunan ang mga kahilingan ni Mogami. Ayon sa tala ng pulisya, umabot sa 2.5 million yen, humigit kumulang 960,000 pesos ang naipadala niya kay Mogami at kailanman hindi niya ito itinuring na utang.
Sa kanyang isipan, lahat ay galing sa taus-pusong pagmamahal. Sa salaysay niya sa pulisya, sinabi niya na hindi niya umano ito naisip na utang o dapat bayaran. Gusto nilang umanong tulungan ang taong mahal niya. Ngunit kahit sa pinakatapat na pag-ibig, kung hindi nasusuklian ay may hangganan. Sa kabila ng lahat ng naibigay niya, mahigit 2.5 million yen sa loob ng ilang buwan, ni isang yen ay hindi na ibalik kay Takano. Wala ring pasasalamat, wala man lang pangakong ibabalik. Ni isang simpleng tanda ng pagpapahalaga mula kay Mogami. Unti-unti kahit pilit niyang pinapanatili ang tiwala at damdamin, nagsimulang kumain sa kanya ang pagdududa at pagkapalisa. Pagsapit ng huling bahagi ng 2022, tuluyan siyang nalugmok sa matinding krisis pinansyal. Wala na siyang kakayahang patuloy na suportahan si Mogami. Ngunit patuloy pa rin ang mga mensahe ng pakiusap mula rito. Mas madalas pa kaysa dati. Kahit halos wala na siyang pera, muli siyang nagpaupaya. Nagpatuloy sa pagpapadala ng pera. Minsan ay napipilitan pang mangutang na may mataas na interes. Ngunit higit pa sa perang nawala, ang mas mabigat ay nang malaman niya kung saan napupunta ang kanyang sakripisyo. Ayon sa salaysay ng isang kakilala nilang dalawa, ginamit ni Mogami ang perang bigyan ni Takano sa magarbo at maluho niyang pamumuhay. Madalas siyang makita sa mga boys bar, mga lugar na binabayaran ng kababaihan ang mga binatang waiter para samahan sila, magbuhos ng alak at magbigay ng atensyon. Doon si Mogami ay umiinom ng mamahaling alak, nakikipaglandian at gumagastos ng walang ingat. Sa kanyang mga live stream, madalas pa siyang makita kasama ang ibang male broadcasters, malambing na nakikipagkwentuhan, habang sa social media naman, palaging ipinapakita ang kanyang marangyang pamumuhay, mga mamahaling pagkain, designer na damit, at luho ng isang upper-class lifestyle. Lubusan nitong nakaturo kay Takano. Naramdaman niyang niloko siya, pinaglaruan, at ginamit lamang bilang walking wallet. Ang babaeng buong puso niyang minahal ay walang ibang nakikita sa kanya kundi isang pinagmumula ng pera. Sa huli, noong December 2023, nagdesisyon si Takano na magsampa ng kaso labang kay Mogami sa Utsunomiya District Court. Hiniling niyang ibalik nito ang kabuoang 2,514,800 yen na kanyang naipadala, kasama ang 3% interest mula sa unang araw ng pagpapadala hanggang sa buong pagbabayad. Matapos suriin ng korte ang ebidensya at testimonya ng magkabilang panig, pabor kay Takano ang naging desisyon. Inatasan si Mogami na ibalik ang buong halaga at interes. Ngunit tuluyan itong binaliwala ni Mogami. Pagsapit ng February 2024, muli siyang bumalik sa regular na broadcasting na para bang walang nangyaring kaso. Ang mas nakakagulat, lalo pang dumami ang kanyang viewers at tumaas ang kanyang kita. Umabot siyang muli sa pinakamataas na antas ng Platinum Plus rank na may buwanang kita na milyon-milyon yen. Ngunit kahit may malaking kinikita, ni isang yen ay hindi niya ibinalik kay Takano. Patuloy siyang nagpakita sa kamera araw-araw, masayahin, maganda at para bang walang utang o responsibilidad. Habang lumilipas ang panahon, ang pananahimik ni Mogami sa paningin ni Takano ay hindi na simpleng pagwawalang bahala. Para sa kanya, ito ay naging malinaw na tahasang rejection. Simula 2024, naging obsessed na siya sa pagsubaybay sa bawat galaw ni Mogami, mula sa social media hanggang sa live streams. Alam niyang malaki ang kinikita nito at kaya nitong magbayad, ngunit pinipili nitong huwag ibalik ang pera. Ilang beses siyang nagtangkang makipag-ugnayan, ngunit wala siyang natanggap kundi katahimikan. Sa unang bahagi ng 2025, nagsimulang lumala ang kanyang kalagayang pangkaisipan. Sa kanyang isipan, hindi na lamang siya isang lalaking niloko sa pera, kundi isang taong bigong-bigo sa pagmamahal, nabuhay sa ilusyon at pinagtatawanan ng kapalaran. Madalas siyang mag-post sa social media ng mga desperado at nakakaawang salita. 2 linggo bago ang trahedya, dumating ang rurok ng kanyang galit at pagkawasak. Sa isang livestream ng Mogami, kasama ang isa pang male broadcaster, masaya silang nag-uusap at nagtatawanan. Sa gitna ng broadcast, isang account na may pangalang Magilove, bagong alias ni Takano matapos siyang mablock sa naunang account, ay nag-iwan ng mga komentong puno ng selos. Muling pinaaalala ang utang na hindi pa rin napapayaran. May isang viewer na agad na nakilala ang tunay na pagkakakilanlan ni Magilove
at nagsimulang manlait. Hindi nag-atubili si Mogami, agad niyang binlock ang account. Sa sandaling yon, naramdaman ni Takano na tuluyan na siyang binura sa buhay nito. Mula noon, lalong lumubog si Takano sa kawalan ng pag-asa. March 7, 2025, nagpadala siya ng isang huling mensahe. Hindi na kay Mogami kundi sa bagong fiancé nito. Ang tono ay hindi nagalit, kundi puno ng desperasyon. Ipakiusap mo sa kanya na ibalik ang pera. Pinipilit na ako ng mga kumpanya ng pautang. Kahit kaunting bahagi lang, makakasurvive ako, tulungan mo ko. Ngunit tulad ng lahat ng nakaraang pagsusumamo, wala ring kasagutan. March 10, 2025, isang araw bago ang trahedya. Masayang lumabas si Mogami sa livestream. Sumasayaw, nakikipagbiruan at walang bahid ng problema. Samantala sa kanyang madilim na silid, tahimik na nakaupo si Takano. Nakatitig sa screen. Pinagmamasdan niya ang bawat galaw, bawat ngiti ni Mogami. Habang siya ay napapaligiran ng mga notis ng utang, pangungutya ng kapalaran at malalim na kawalan ng pag-asa. At nang sumapit ang araw ng March 11, 2025, 7:45 ng umaga, umalis siya mula sa Oyama Station. Dala ang lahat ng pangakong napako, lahat ng pagkapiko, lahat ng sukat at galit na itinago ng mahigit isang taon. Ang paglalakbay na yon ay hindi na paglalakbay ng isang nagmamahal. Hindi na rin ito paglalakbay ng isang nagsusumamo. Ito na ay isang paglalakbay ng isang taong itinulak na sa kanyang pinakamapanganib na hangganan. Noong umaga na yon, sinalubong ng Tokyo ang isang payapang umaga, tulad ng karaniwan. Malinaw ang bughaw na langit, malamig ang hangin, abala ang mga tao papasok sa trabaho. Walang sino man ang nakakaalam na sa loob lamang ng ilang oras, isang kakilakilabot na pagpatay ang makakanap sa liwanag ng araw at direktang masasaksihan ng libo-libong mata sa pamamagitan ng mga screen. Alas 9 ng umaga, binuksan ni Mogami ang kanyang telepono at nagsimula ng live stream gaya ng nakagawian. Nakatayo siya sa Takadano Baba Station sa gitna ng Shinjuku. Ang kanyang karaniwang maliwanag na ngiti ang bumungad sa mga manunood habang siya bumabati. Nang araw na yon, napagpasyahan niyang subukan ang Yamanote Line Walking Challenge. Maglakad habang nakikipagkwentuhan at inaalam ang Tokyo sa pinaka-intimate at tunay na paraan. Sa live broadcast, malinaw ang kanyang masiglang tinig. Ngayong araw, magiging masaya ang ating paglalakbay. Sama-sama nating tuklasin ang Tokyo ng naglalakad. Libo-libong manonood ang sabik na sumama sa tila walang bahid panganib na pagkikipagsapalaran. Samantala, mga 60 miles ang layo, si Takano Kenichi ay nasa biyahe na mula Oyama Station sa Togichi Prefecture papuntang Tokyo. Sa kanyang backpack, dala niya ang isang matalim na bagay na maingat na inihanda. Sa bulsa ng kanyang jacket, isang smartphone upang masubaybayan ang livestream. Wala nang bakas ng alinlangan o kawalan ng pag-asa sa kanyang mukha, gaya ng mga nagdaang araw. Sa buong biyahe mula Oyama hanggang Tokyo, naglalakad si Takano habang nakabukas ang kanyang telepono upang sundan ang live stream ni Mogami. Bawat frame, bawat hakbang, bawat salita, maingat niyang inihahambing ang mga imahe sa video sa totoong tanawin sa kalsada. Nang humarap si Mogami sa kamera, nakangiti at nagsabi, "Ito ang Takadano Baba Station. Pupunta na ako sa Shinjuku." Biglang huminto si Takano sa gitna ng kalsada. Tumingin siya sa paligid. Inihambing ang nakikita sa screen. Tugmang-tugma, alam niyang malapit na siya, napakalapit na. Patuloy na naglakad si Mogami nang walang kaalam-alam. Hawak ang telepono habang nagla-livestream at tumatawa kasama ang libo-libong nanonood. Pagkalabas ng Takadano Baba Station, naglakad siya ng humigit kumulang 1,000 feet sa isang tahimik na maliit na kalsada sa Shinjuku. Sa livestream, masiglan niyang ikinukwento ang plano ng kanyang paglalakbay. Hindi batid na ilang metro lamang ang layo, tahimik na sumusunod si Takano, dala ang madilim na balak. Mula sa distansya, agad niya itong nakilala. Sa ligtas na pwesto, binuksan ni Takano ang kamera ng sarili niyang telepono upang mag-record. Narinig sa clip ang malamig at malalim na tinig ni Takano. Ito na ang lugar, konti na lang doon na yun. At sa huling pa siya, nagsimula siyang lumapit. Ang pag-atake ay dumating na parang kidlat. Sa wala pang isang minuto, sinaksak niya si Mogami ng kabuang 43 beses.
Unti-unting humina ang huling tunog ng paglaban ni Mogami hanggang sa tuluyang lamunin ng katahimikan. Nahulog ang telepono sa kalsada, ngunit patuloy pa ring nakarecord. Sa nakatagilid na frame, malinaw na lumitaw ang mukha ni Takano Kenichi. Walang laman ng mga mata, malamig ang ekspresyon, para bang natapos lamang niya ang isang gawain. Pagkatapos ng kakilakilabot na pangyayari, yumanig ang buong Japan at tila niyanig ng lindol. Kumalat agad ang balita sa social media. Sunod-sunod ang agarang ulat ng mga pahayagan at sumabog ang mga online forum sa milyong-milyong komento, pagbabahagi at analysis videos mula sa iba't ibang gumagamit. Ang pangalang Mogami ay biglang lumitaw sa lahat ng pahayagan, balita sa telebisyon at mga forum. Hindi lamang sa Japan kundi sa buong mundo, na parang isang madilim na viral phenomenon. Mabilis na nahati ang opinyon ng publiko, parehong sa loob at labas ng Japan. Ang pagkakahating ito ay hindi lang tungkol sa krimen, kundi naglantad din ng malalim na di pagkakaunawaan tungkol sa moralidad ng lipunan sa panahon ng social media. Sa mata ng nakararami, si Takano ay isang taong may maling akala, may malubhang sakit sa pag-iisip at hindi kayang kontrolin ng kanyang emosyon at asal. Naniniwala silang ito ang pangunahing sanhi ng trahedya. Maraming mariing ipinagtanggol si Mogami. Iginiit na wala siyang kasalanan sa buong pangyayari. Para sa kanila, isa lamang siyang dalagang kumakayod sa pamamagitan ng online broadcasting. Ngunit hindi lahat ay ganito ang pananaw. May malaking bahagi ng publiko ang nagsimulang magsalita mula sa ibang perspektiba. Naniniwalang ang asal at ugali ni Mogami sa pakikitungo kay Takano ay nakadagdag sa trahedya, pero hindi nila kailanman ipinagtanggol o inabswelto ang brutal na insidente. Ngunit nagbukas sila ng seryosong tanong tungkol sa moral na pananagutan sa relasyon ni Mogami at Takano. Ayon sa kanila, tinanggap ni Mogami ang pera sa loob ng maraming buwan, ginastos ng marangya, tapos biglang naglaho nang wala na itong pakinapang. Kung wala siyang tunay na damdamin, bakit niya tinanggap ang pera? Bakit siya nagpadala ng emosyonal na mga pakiusap, tapos biglang i-block si Takano, na parang hindi sila kailanman nagkakilala? Mali ang gumamit ng dahas, pero hindi rin tamang sabihing inosente si Mogami ng lubusan. Marami ang nakakaalala na halos isang taon na nagmakaawa si Takano, desperado na sana'y makakuha lang ng sagot. Hindi lamang siya binaliwala ni Mogami, kundi hayagan pa siyang ibinlock sa livestream sa harap ng libo-libong tao. Walang karapatan ang sino man na pumatay, sigurado yon. Pero gaya ng isang komento, walang karapatan ng sino man na paglaruan ang damdamin ng iba, tapos bigla na lang itapon na parang basura. Para sa mga may ganitong pananaw, ang malungkot na pagkawala ni Mogami ay hindi lang ang mapait na katapusan ng isang batang streamer, kundi isa ring mabagsik na resulta ng isang baluktot at hindi balansing relasyon, kung saan ang isa ay nagbigay ng sobra emosyonal man o material, habang ang isa naman ay hindi isinasaalang-alang ang magiging kapalit ng pagtanggap ng walang balak suklian ng tama. Sa gitna ng unos ng kontrobersya na natiling tahimik ang pamilya ni Mogami. Hindi nagkumpirma, hindi kumontra, hindi nakisali sa anuman. Subalit ang ilang taong malapit kay Mogami ay nagsimulang magsalita. Hindi sila nagbigay ng paliwanag o depensa, kundi isang malinaw na pakiusap. Itigil na ang panghihimasok sa nakaraan. Hayaan ng mamahinga si Mogami ng payapa. Walang karapatan ng sino man na questionin ang pribadong buhay ng isang babaeng pumanaw na. Shoutout po kina Lira San Marilo from Saudi Arabia, kay Nini Habasa at kay Vaneco. At sa inyo pong lahat na nanonood, maraming salamat po. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na video. Ingat!